Sorry. Welcome to Podcast Pilipinas. You're listening to the Nancy Esguerra podcast. And this is your host, Nancy Esguerra. Good evening. Welcome to the fourth episode of the Nancy Esguerra podcast, live worldwide, 6 to 7 p.m. here in Los Angeles, 9 to 10 p.m. in New York. And napapakinggan po kami sa Pilipinas, 9 ng umaga hanggang alas 10 po ng umaga. Today is Wednesday, October 30th, 2013. Thursday morning po syempre sa Pilipinas. Magandang umaga sa Luzon at maayong umaga sa inyong tanan sa Visayas and Mindanao. Ito po ang inyong host, Nancy Ramos Esguerra. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig sa ating programa sa loob ng isang oras. Ang programa pong ito ay layuning makapagbigay ng mahalagang impormasyon syempre sa komunidad tungkol sa mga usaping makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito sa Amerika at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, mabuhay po kayong lahat. And for those who just tuned in, welcome po. At sa lahat ng hindi pa nakakasubaybay sa atin, pumunta lamang po kayo sa www.podcastpilipinas.com. And you're listening to us live now, live sa mga hindi naman po makakaabot sa ating live discussion ngayon. Mapapakinggan nyo rin po kami sa replay sa podcastpilipinas.com. You can also download our conversations or show through iTunes, YouTube, Spreaker.com, and SoundCloud.com. At sa mga taga-subaybay po natin o ng programang ito na hindi kami napakinggan sa loob ng for 3 consecutive weeks, syempre, pasensya na po kayo. Yung atin pong founder ng Podcast Pilipinas na si Gerald Dacuata ay nagkaroon po ng emergency na maya pa po yung kanyang mahal na ama at kinailangan niya pong agarang umuwi dyan sa Pilipinas. But of course, now he's back. Kaya live na live po tayo ngayon at mas matibay at mas matatag po na mga programa sa Podcast Pilipinas ang nakalaan po naming ilunsad sa mga susunod na araw at abangan niyo po. Ang eksaktong oras po ngayon ay alas 6:15 na po dito sa Los Angeles plus 3 hours sa New York at syempre alas 9:15 naman po dyan sa Pilipinas. And before anything else, I'd like to say hello to Mr. Lauren Curtis, who is listening right now. And he is a retired Boeing master engineer. And he just lost his dearly wife, Kay, 2 months ago. Hello, sir. Enjoy your evening. I'd like to congratulate also the NHICC or the New Hope International Church Center sa matagumpay po na pagdadaos ng Mission Convention last Saturday and Sunday na headed by, of course, Pastor Eric Angeles and Ruth Angeles. Mabuhay po kayo. At naway lumawak pa ang ginagawa ninyong pagtulong sa mamamayan, sa kapwa nating mga Pilipino, at ang pagsagip po sa mga taong nangangailangan ng spiritual na tulong. Maraming salamat po sa inyo. And of course, tonight, we are going to join by one of the successful Filipino here in the U.S., a Filipino lawyer based in New York. Makikilala po natin siya maya-maya lamang po. At sa mga nakikinig po ngayon na may mga problema sa kanilang mga US immigration papers, pwede po kayong magtanong syempre ng live. I-add nyo lamang po ang Gerry Media, Gerry Media sa inyong Skype account and you can ask questions ng live. You can interact with us live. Or kung medyo shy po kayo, syempre pwede nyo rin pong i-PM na lang sa akin. I-add nyo po lamang po ang aking Facebook, Nancy Ramos Esguerra, at syempre di po natin babanggitin ang inyong mga pangalan.
para maprotektahan po natin ang inyong privacy. Tatalakayin din po natin kasama si attorney ang tungkol sa immigration reform na marami sa ating mga kababayan, syempre, yung naghihintay ng pagsasapinal nito at tatanungin natin, malalaman din po natin kay attorney kung gaano nakaka-apekto or naka-apekto ba yung issue ng Obamacare dito sa immigration reform. At syempre, sa huling bahagi po ng ating talakayan ngayong gabi ay hindi papahuli ang isang Sara Balabagan Sara Balabagan Sereno na po ngayon. Makakasama rin po natin yung kanyang hubby or habibi, eka nga. Anyways, at pag-usapan po natin, syempre, tatanungin natin sila tungkol sa kanilang katatapos na pagpapakasal dito sa Amerika at ikukwento po nila sa atin ang kung gaano kaganda yung kanilang love story at kung paano po sila pinagtagpo ng panahon. And syempre, marami pong salamat sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At this point of our program, I would like to introduce to you our special guest. At magiging regular po sana na panelist po natin every week. Siya po ay natapos ng kanyang pre-law sa San Beda College. Tama ba to? Yes. He graduated and finished his law degree sa Arellano School of Law in Manila. And he passed the Philippine bar exam in 2003 and his New York bar in 2008. At siya po ay naging legal consultant for Judge Victor Sison of Jersey City from 2004 up to 2008. And he started his private practice after passing the New York bar exams. At pinagmamalaki po niyang siya ay naging produkto ng Philippine Public School System. At naging student council president po siya sa San Beda College noong 1996. Naging editorial board member ng sa Beran newspaper in 1995. Siya po ay matatawag din na batikan pagdating sa immigration law, family and matrimonial law, real estate, bankruptcy, and Philippine civil matters. At sa mga tagapakinig po natin, kung meron kayong mga problema tungkol sa mga nabanggit na ito, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin. At siya po ay married to Jennifer Loleng D., isa pong registered nurse sa isang hospital sa New Jersey at may dalawa silang anak, si Isabella and Olivia Madeline D. Ito pong guest po natin ito ay malaki rin yung kanyang partisipasyon sa pagtulong sa mga kababayan nating nangailangan ng tulong, of course, patungkol sa pagproseso ng kanilang mga dokumento sa pagkuha ng permanent residency dito sa Amerika. And I'd like to welcome the successful Attorney Dennis D. Salamat, Nancy. That's very, very generous. Sabi ko short din, no? Oo. Okay. Welcome, Attorney. That's very kind of you. Thank you very much. Kailangan habaan ko din yung pagbati ko, no? Of course, bumati ka muna. Good evening, Nancy. Good morning, good afternoon, good evening sa mga nakikinig. Depende kung anong oras nila i-access ang podcast mo. Yes. And then also, Happy Halloween. Happy Halloween, malapit nga pala. Excited ang mga bata, ha? Kanina, after work, diretso kami sa Costco, last minute shopping ng mga candies. Excited na yung bata. I have a 7-year-old who will be... actually excited din yung mga bata dito sa LA, especially yung Teka, ilang taon na ba yung mga anak mo? Meron akong isang dalaginding, 10 years old. Bata. Pwede pa mag-costume.
Hindi, actually, ayaw na niya mag-costume. Ayaw na. Yung 7-year-old ko, Supergirl siya. Tapos yung 2 years old ko, yung Captain America na pang babae. So, excited na sila for tomorrow. Papasok sa school ng naka-costume. And then, diretso sa trick or treat. Anyway, I know. Maganda. Hindi, okay yan. Gusto ko yan. Halloween, and then Merry Christmas na din. Advance, dahil alam ko sa Philippines, yung mga nakikinig sa atin, bare months, Pasko na. I know, September pa lang naglalagay na sila ng mga dekorasyon. Actually, nung nasa Pilipinas din tayo, ginagawa natin yan, di ba? September pa lang. Kaya nga nila, the longest Christmas in the world sa Philippines. Yeah. Naalala ko kasi, kanina sa Costco, meron ng mga fruitcake na tinda. So, Merry Christmas na rin. Parang sa mga Filipino stores din dito, meron ng mga fruitcakes. Definitely. Made in the Philippines. On the corner na lang. And then, syempre, yung kanina binanggit mo, yung nangyari kay Gerald. So, nakikiramay ako kay Gerald. And then, pati na rin yung mga nasalanta natin sa Bohol at Cebu nung nakaraang lindol. So, I know, yeah. Nakikiramay po kami. Oo, pakikiramay natin sa kanila. So, yan. Mahabang greetings. Mahabang generous introduction. Okay, attorney, tell us about your life muna dito sa Amerika bago ka naging immigration lawyer. Oh, let me tell you something. When I took up to, sa totoo lang, ang intention ko, sa Philippines ako nag-law. Napansin ko na pag lawyer ka, you won't be pushed around, di ba? So, then usually sila yung nasa magandang posisyon sa government. Maganda yung posisyon sa society. But I was not able to practice law in the Philippines kasi nung 2003 graduation na, I was able to get my green card and I had to leave for the United States. Kung hindi, mapapaso. Immediately after the final exams, that was 2003, I went here. Dala-dala ko yung mga libro ko. Kasi follow to join kay Mrs. And then, dito na ako nag-review sa United States. And then after that, I just went home noong September for the bar exam. Before September ang bar exam sa atin. Ngayon, they changed it to November, if I'm not mistaken. Then after that, I came back here. Dito na tayo tumira. I got the result a year after that, 2004. And went back home for the oath taking, and then I came back here. So sabi mo nga hindi ka nakapag-practice sa Pilipinas, di ba? Yeah, and I'm not sure if it is a blessing or not. Yun nga sana itatanong ko. Kasi alam mo, I'm very hungry for to be called as an attorney. Nung graduate ako, I didn't experience that na i-address ka ng mga tao ng attorney because dito na nga tayo nung after the bar exam, bumalik na tayo dito. So, sa Philippines, big deal pag attorney ka So, I know. They call you attorney, but dito hindi naman ganun ka. It's not as prestigious as it is in the Philippines. But, Nancy, even though it is not as prestigious, it is not as corrupt naman yung practice. Yes, mismo. Pasintabi doon sa mga kasama natin na abogado na nagstay sa Pilipinas at doon nag-practice. But, you know how it is. I know. So, anyway. Now I'm here practicing immigration. Yun nga, binanggit mo kanina yung mga practice area ko. Yes. Okay, classmate mo si Marshall, right? Yes, si Marshall. Oo. Lagi si Marshall Reyes. He was one of Senator Angara's staff. Yes. Edgardo Angara. Oo. I was able to work with him when I was in the Philippines. Nung staff na siya ni Atty. Angara when I was student council president. And madalas yan sa San Beda, kinakampanya si Angara.
During that time, election, yan yung election where ERAP won and GMA was vice president. I think tumakbo si Angara eh. And then yan, panay ang labi niya doon sa San Beda, pero baluarte ni Rocco yan. Kaya hindi manalo-nalo yung kahit sino doon. Siyempre, San Beda is for the late Senator Rocco. So, anyways, hindi alam ni Marshall na kinakatay natin siya dito. Anyways, nakasama ko si Marshall nung nag-cover ako ng Senate, especially nung senatorial election nga. Kasama ako sa grupo ng LPD reporters na nagko-cover sa grupo ng LDP, I'm sorry. And then umikot kami, actually buong Pilipinas inikot namin eh. And then kasama namin si Marshall. So, ayun. Anyways, sa ERAP, right? Oh yeah. Si Marshall ay hindi na po siya nagtatrabaho ngayon sa Philippine Senate. Si Marshall ay nandito na sa Amerika. Oo, yes. RN siya sa Kaiser, Fontana Kaiser, I think. Oo, yeah. Okay. Nahahalata yung edad ko sa mga kinikwento. So anyways, attorney, so far, meron ka bang eksaktong bilang ng mga Pilipino na natulungan mo na? Eksaktong bilang? Hindi naman natin pinipilang pag tumutulong tayo. Just call us. Okay. Kapag pa sinabing natulungan is pro bono? Depende. Oo, depende, Nancy. Kasi, okay, sige. Okay. Let me tell you, yung mag-focus na lang tayo sa immigration, okay, sige. Depende kasi yung kliyente, mayroong mga kliyente na can afford, tsaka mayroong mga kliyente na walang-wala talaga. But what can you do pag lumapit sa'yo and then wala naman talagang pambayad, then you don't have a choice but to accept the case. Hindi mo naman, you cannot turn them away kasi saan naman sila pupunta. Right. I think yung mga indigent na kliyente, yung mga tumatawag doon sa mga free legal assistance, usually the court will give you a list of lawyers providing free legal assistance. But if you try that one, based on experience, malalaman mo na hindi talaga sila free and then hindi rin sila ganun ka generous or kabait doon sa mga kliyente. So another issue yan na dapat na tingnan natin ng ating ding mga kababayan na wag na maghintay o wag na maghanap ng mga tinatawag na free legal assistance tungkol sa pagpa-process ng yung application ng kanilang mga papel kasi nga sabi mo nga hindi naman talaga libre. Hindi lang yan. They are not very accommodating. Siguro sa dami na rin ng trabaho nila kasi ang dami din humihingi ng tulong. So, medyo hindi na sila accommodating. But what I'm trying to say is that clients come to you and then they really don't have anything to pay or to give you. So, but what can you do? They need help. So, yung mga ganon, napo-pro bono natin. Pero kung may capacity naman magbayad, kung halimbawa kagaya ni Nancy, 8 figures ang salary. So, magdilang anghel ka. Magdilang anghel ka, attorney. Anyways, Attorney D, alam natin na marami sa mga kababayan natin na naghihintay ng magiging resulta kung kailan isasapinal yung pagpapanukala ng immigration reform na tinatawag. Ano ba talaga ang nilalaman nito at gaano kalaki yung benepisyong maibibigay nito sa ating mga kababayan? Oo, Nancy, mahabang discussion. Brief lang. Brief. Baka makuha ko yung time slot ni Sara Balabagan. No, we can stay here as long as we want. Siyempre, interesado yung mga nakikinig sa atin kung ano nangyari sa
anong update kay Sarah kasi super star siya tsaka popular, right? Anyway, going back doon, let's try to cover as much as we can. And let's try to be as brief as possible. So, nagsimula yan nung tumakbo for second terms si President Obama, di ba? Isa yun sa mga priorities niya, isa sa pangako niya, yung sweeping immigration reform. And then, I think July 2013, tinugo naman ng Senado yung panawagan ni Presidente na magkaroon ng batas. So they passed the Senate Bill 744, yan yung sweeping immigration reform. Medyo mahaba yung title. But let me just say it just the same. Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act. So tawagan na lang nating Immigration Reform Bill ng Senate. It was introduced by the Gang of 8 na mga senators, and I'm proud to say na doon sa Gang of 8 na senador na nag-introduce ng bill na ito, kasama yung senador natin dito sa New Jersey kung saan kami nakatira ni Jerry, si Senator Bob Menendez, tsaka si Senator Schumer ng New York. So kasama sila doon sa nag-introduce noong Senate Bill 744. Ang pinaka-importante para sa ating mga kababayan doon sa Senate Bill 744 ay yung it will provide legal status doon sa mga undocumented immigrants. Right now, they're estimating it as at 11 million, pero I'm sure mas madami pa dyan. Problema sa pag-estimate ng undocumented is that wala kang data, di ba? Kasi undocumented sila eh. Yeah, right. Pero in addition to that, marami pang pinoprovide yung Senate Bill 744, including yung fencing noong mga border natin, lalo na dyan sa Mexico, no? Kailangan daw merong 700 miles of fencing para hindi makapasok na yung mga susunod na gustong pumasok without passing immigration. Kasama din dyan yung mag-provide ng additional 38,405 border patrol agents. And then papalakasin yung tinatawag na e-verify para sa mga employer. Kasi ang employer may requirement na hindi kumuha ng mga tinatawag nating undocumented immigrant to work for them. So gusto ng gobyerno, gusto ng Senado, bibigyan natin ng pathway to citizenship itong mga nandito na. Pero the government, the White House should ensure that wala na makakapasok. So palakasin natin yung border patrol, lagyan natin ng bakod ng Amerika. Tapos okay. So just cut me kung mayroon. Yeah. Doon sa yung mga naghihintay na mga undocumented, meron bang like for example a certain person na nagstay siya dito, nandito na siya in 10 years at least or 5 years at least? How long na kailangan na nandito ka na sa Amerika bago ka makasama doon sa immigration reform kung ma-approve man ito? Wala naman. Ang cut-off nila is yung under Senate Bill 744, December 31, 2011 ang cut-off. So you should be the bill here before December 31 or prior to that one. It doesn't matter. Ang sinasabi nung batas is basta nandito ka before December 31, 2011 and then you will pass the background check. Wala kang felony or misdemeanor. Tsaka magbabayad ka ng assessed tax. Nagtrabaho ka before. Magbabayad ka ng back taxes. Tapos of course you have to pay the application fees and the penalty
under the law, doon sa bill, hindi pa law actually, it's just a bill, magbabayad ang mag-a-apply ng 1,000 penalty, $1,000. Oo. So, yun yung mga basic requirements na kailangan mapasa mo para makapasok ka dito sa programa. Okay, attorney, sa palagay mo, papasa ba yung immigration bill sa House? Kasi dito sa California, pinirmahan na ni California Governor Jerry Brown yung pag-i-issue ng temporary driver's license dun sa mga undocumented residents, right? Yes. Isa ba itong nakikita natin na posibleng makalusot itong immigration bill? So, sa palagay mo, papasa ba? Okay, let me go first doon sa temporary driver's license. Congratulations sa California. Meron ng mga nauna dyan, like yung Illinois, yung mga nakikinig sa atin na taga Illinois. Sila I think 9 states already, right? Yeah, okay. Yung Illinois nag-accept na sila ng ng mga application, and then I think by December lalabas na yung nila, yung lisensya para doon sa mga undocumented immigrants. Ang naman dito is yung driver's license is very different from yung batas, yung immigration reform law na gusto natin isulong. Ang main issue doon sa driver's license is it will be better or safer para sa komunidad ng mga komunidad ng California kung kukuha ng lisensya yung mga undocumented immigrants. Kasi with or without the license, nagda-drive naman sila. They have to go to work. They have to bring their children to school. Now, with this one, with this license, kailangan nila mag-exam. So, hindi ba ito isang estratehiya ng gobyerno, ng immigration para ma-detect kung sino-sino yung hindi ba? Yun nga yung kinakatakot nila kasi if you're going to read yung California law about driver's license, special yung nila special yung driver's license kasi meron nakalagay na not as federal ID. So pag nakita mo yung sign na yon, more or less illegal undocumented. For example, ako mag-a-apply ako ng ID. I'm an undocumented person, right? And then mahuhuli ako ng police. Meron akong traffic violation. Syempre, di ba? Pag titignan ka ng police, undocumented ka. Pwede bang dumiretso na tayo sa presinto? Hindi. Siguro yung mga sutil na police, Pero, Nancy, let me tell you, yung mga, yung mga kababayan natin, usually they don't work hand in hand. Yung immigration, yung USCIS, the one in charge with immigration, does not work hand in hand with the local police. Kasi yung local police din, ang gusto nila is regardless of your status, makikooperate ka sa police matter. Okay. So, halimbawa, merong yung kapitbahay, illegal ka, undocumented ka, may krimen na nangyari sa kapitbahay mo, gusto nila lumapit ka sa kanya, i-report mo kung ano yung nakita mo and mag-witness ka. Okay. Pero kung magkakaroon ng reputation yung local police na pagtatanungin ka kung may papers ka ba tapos papadala ka sa USCIS, then yung mga taong bayan, lalo na yung mga undocumented, matatakot. So, magiging problema ng kapulisan yun sa kalidad ninyo. Okay. So, itong issue na to, mahalagang mapakinggan or syempre, mapakinggan ng ating mga kababayan. Importante sa kanila itong, sa atin lahat, yung kababanggit mo lamang ng mga senaryo patungkol dito sa pag-i-issue ng driver's license sa mga undocumented. So, dapat po nating malaman na hindi covered ng katulad ng sinabi mo kanina, Attorney D, na walang pakialam yung USCIS doon sa trabaho ng DMV, right?
Hindi, pero I think ang USCIS would like the help of yung kapulisan. Pero ang kapulisan ayaw tumulong sa USCIS kasi nga gusto nila makikooperate yung komunidad sa kanila. Peace and order. Yan ang main issue nila. Huwag matakot. Okay. Attorney, mag-commercial muna tayo. Okay, sure. Okay, yeah. Babalik po kami mga kababayan at mga kapamilya, syempre kapuso na rin. Kapuso, kapatid. Kapatid. Okay, babalik po kami. At nagbabalik ang Nancy Esguerra Podcast sa Podcast Pilipinas. Here's your host, Nancy Esguerra. Hello, good evening po again. This is your host, Nancy Esguerra. At kasama pa rin po natin si Attorney Dennis D. ng Dennis D. Law Firm na based po sa New York. At ang eksaktong oras po natin ngayon ay 6:45 p.m. po dito sa Los Angeles. Siyempre, plus 3. 9 p.m., right? 9:45 sa New York. 9:45 at 9:45 a.m. po sa Pilipinas. At Attorney D, kanina nga tinanong ko sa iyo yung posibilidad na makakapasa ba yung immigration bill sa House. Gusto mong dagdagan yung explanation dito, yung sa iyong pananaw. Oo, anong tawag dito? Yung Senate bill, pasado na no? Supposed to be, di ba, pinag-usapan natin kanina si Marshall, so Senate beat ka pala dati. Yes. You know how it works, yung bicameral nature ng Kongreso, nakapasa yung bill sa Senate, and then finorward na nila sa House of Representatives. Problema yan ngayon dyan, hindi gumagalaw sa House of Representatives yung bill. Ang ginagawa kasi nila ngayon, ang tawag dito, yung shutdown na nangyari, yung showdown na nangyari between Democrats headed by Obama tsaka si Speaker Boehner,
By the way, yun ang tamang pronunciation. Ayaw niyang pinopronounce yung last name niya na Boner. Gusto niya Boehner. Okay? Si Speaker Boehner. Oo. Yung nangyari doon, kumbaga, lines were drawn, di ba? Talagang nagmatigasan sila up to the last minute. Imagine the government lost millions of dollars just because of that. Pero just to prove a point na walang gagalaw, talagang winning sila. Lose that one. So, yung Senate bill when it was passed sometime in July 2013, masaya lahat Akala natin tuloy-tuloy na I know, yeah. Kasi White House, okay. Senate, okay. Wala nang choice ang House of Representatives. I'm sure they're going to blink. Kaya kung meron kayong Filipino channel, nakita niyo dyan, si Garfinkel, si nandito sa kanan yung isa, announce, gather all your documents, this and that. Akala nila malapit na And then this happened. The Obamacare, shutdown, yun yung madami dun sa Republican, sabi nila, no way. Diba? yung pagkakaroon ng shutdown, gaano kalaki yung epekto nito doon Nancy, before we were hoping na within this year magkaroon tayo ng sweeping immigration reform law. Pero ngayon malabo kasi nga kahit mismo si Senator Marco Rubio, yung isa doon sa senador na sa Gang of Eight, sa Senado, sinabi na niya kung ganyan si Senator Obama, si President Obama, then I'm sure may hirapan siya kausapin ngayon yung Republicans. Oo. What is happening right now sa House of Representatives is not that they lack vote, kasi botohan yan, hindi ba, Nancy? Para makapasa yung bill sa House of Representatives, kailangan ng simple majority, meaning 50% plus 1 yung composition ng House of Representatives. Ang hinihingi lang ng Democrat is just put the bill, the one that came from the Senate, i-adapt natin and put it on the floor, discuss it, and then vote. Kapag nailagay yan dyan, maririnig yung magkabilang panig, magkakaroon siguro ng proposal to amend yung mga provisions dyan, and then they'll put it to a vote. Ang mangyayari doon is ang spotlight mapupunta doon sa bill, mapupunta doon sa mga representante natin, and then papasok yung pressure ng taong bayan. Kaya ang ginagawa ng Republican ngayon, knowing na magkakaroon ng barasuhan kapag diniscuss na yan, hindi nila nilalagay sa floor. Yung strategy na ginagawa nila, yung tinatawag na yung Hastert. It came from the name of Dennis Hastert, yung former Speaker of the House, yung pinalitan ni Newt Gingrich. Ang rule niya before, nung siya yung Speaker, since sila yung majority, which is right now sila ang majority din, si Boehner. Ang Hastert strategy is like this: if the majority of the majority does not favor the law, then the Speaker will not put it on the floor. So right now, ang composition ng yung majority, yung Republican, majority of the Republicans, they don't like yung immigration reform bill. So si Speaker Boehner, following that Hastert, hindi niya nilalagay sa kalendaryo, hindi niya dinidiscuss. Kasi right now, ang composition ng Kongreso, there are 435 seats available right now. 231 ang Republican. 204 Democrats, tsaka siguro may ilang mga independent. I'm computing right now. Ang kailangan lang na boto, 218 218, okay. 204, yung sabihin natin yung Democrat, 204 ang Democrat, ilan na lang ang kulang nila?
ilan na lang kukumbinsi ng Republicans? So 14. 14 na lang. They can easily convince other Republicans. I think they can convince 14 Republicans to vote in favor of the immigration reform. Pero hindi nila nilalagay doon. Walang debate, walang deliberation, walang usapan. Kasi sinasabi nga nila si Representative Boehner, si Speaker Boehner, pinapaboran niya yung mga Tea Party Republicans, which is talagang galit na galit. Right now, dahil sa ginawa ni Obamacare, and then yung ginawa niya sa shutdown. Di siya nakapag-usap talaga sa mga Republicans. So malabo. So malabo talaga. Talagang nakatenga ngayon sa lower house yung immigration bill. Yes. So sa palagay mo, kung hindi nagkaroon ng shutdown, nasaan na ngayon ang immigration bill? Kung hindi nagkaroon ng shutdown, pwedeng wala pa rin mangyari kasi even though na iwasan yung shutdown, meron pa rin yung Obamacare. Yun pa yung isang ayaw na ayaw nila eh. Right now, may mga lawsuit na challenge yung Obamacare. Okay. Yeah, speaking of Obamacare, Attorney D, kasi parang ang daming nangyari from yung binaba yung shutdown and then nilift siya. After that, ang daming nangyari doon sa website ng Obamacare. Sa palagay mo, ano yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin, especially doon sa issue ng Obamacare? Pagdating doon sa technicalities, yung mga mga problema ngayon sa website nila, di ba? Binigrill sila eh. Siyempre yung opponents nung Obamacare, usually mga Tea Party Republicans, hanap ng paraan para ma-stop yung Obamacare. Kaya kung makikinig ka ngayon sa mga balita, meron ng mga lawsuits na fina-file sa mga district courts. Isa na dyan yung final sa District of Columbia. Tina-challenge yung Obamacare. So, magulo pa ngayon yung Obamacare. No, there is still a possibility na ang Obamacare hindi umusad. Kasi alam natin the power of the purse nasa Congress, sa legislative, di ba? Pwede nilang i-defund yan pag yung masyadong maraming complaints, then you're giving the legislature enough reason na sabihin, this will not work, Obamacare will not work. So, next budget hearing, we're going to defund it. That's one way to kill a law eh. Right. Kung walang pondo, walang mangyayari, walang ipin. Walang mangyayari. Pero sino magbabayad nung gumawa ng website? Yan pa ang isang Yan pa ang isang iniintay lang nila na talagang magka-loko-loko pa. Gusto nila siguro, I'm not sure, I'm not imputing anything against the Republicans, pero of course yung mga anti-Obamacare, they're waiting for it na maging talagang big fiasco. So show that doesn't work. Yeah, may babanggitin muna ako dito. Merong nag-text. Yay! Ang sabi niya, meron na nga daw 3 Republican yung nag-voice out nung kanilang pagsuporta sa immigration reform. So, ilan na lang ang hinihintay natin? 11? 11. Pero, kahit makuha natin yung 14 o mahigit pa, yun nga, kung hindi ilalagay sa floor to be voted upon, walang mangyayari. I know. Anyways, Attorney D, alam ko, of course, hindi ito yung huli nating pag-uusap, ano? Hopefully next week or maging mainstay ka na dito. Isa ka
sa isang once a week lang to, di ba? So, kayang-kaya mo yan. At maraming salamat sa magaling at ekspertong mga explanation sa issue ng immigration bill. At tungkol na rin doon sa Obamacare. Siguro kung nasa Pilipinas ka, isa kang magaling na politiko, ano? Ay, naku, hindi. Don't aspire for that. Okay na tayo dito. Oo. Nabubuhay ka ng maayos at malinis. Oo, nakakatulong na. Sinabi mo. Gusto ko magpasalamat sa iyo sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon. At syempre katulad nga ng sinabi ko kanina, makakasama pa rin po natin si Attorney Dennis D. Sa mga susunod natin mga episodes. At sa mga sumusubaybay po ngayon, mag-ready po kayo ng inyong mga tanong dahil sa susunod na linggo po ay hopefully meron tayong mga live interaction po sa ating mga listeners. Magsisimula rin po tayo yung pagdi-discuss hopefully Attorney Dihano yung mga ibig sabihin nung like yung H1B ganyan kasi yung iba hindi nakakaintindi actually yung ako rin hindi ko naintindihan yung ibig sabihin ng H1B EB5 mga ganun di ba? Yes. So hopefully si Attorney Dennis D po ay makakatulong po sa atin na mag-explain patungkol po sa lahat ng klase ng problema or issue sa immigration. Attorney D, imbitahan mo yung ating mga nakikinig ngayon at mga kababayan na nangangailangan ng tulong, especially ng katulad mo. Oo. Una, I have to apologize kasi I'm sure hindi natin na-discuss in details yung mga pinag-usapan natin dahil kulang sa oras. But if they have questions, pwede nila akong email sa aking email address. Sumasagot ako. Kung meron kayong legal questions, immigration, bigay ko yung email address ko. Pwede ba, Nancy? Yeah. Go ahead. My email address is Dennis, DENNIS, at DDYLAW.com. So that's Dennis at DDYLAW.com. Usually, I don't charge consultation fee. Kasi I always believe that knowledge is free. Actually, kung meron silang time to research sa internet, they can find the answer. So why would you charge? Kung magtatanong sila sa iyo, makikita naman nila sa iba. It's just that mas mabilis kung itatanong nila sa iyo kasi alam mo na kaagad, no research needed. But I answer. Mag-email lang sila sa akin ng tanong nila and then I answer. Sumasagot ako sa email. Okay? Yeah, and also si Attorney Dennis D po ay nasa New York. Yung kanyang opisina ay nasa New York. Pero kahit saang lugar po kayo dito sa Amerika, pwede rin pong makatulong sa inyo si Attorney D. Pwede nyo pong pag-usapan yon kung paano. Dun sa you can contact him nga po dun sa kanyang email tsaka sa kanyang website. Ano yung website mo, Attorney? Yung website ko is www.ddYLAW.com. That's www.ddy.com. Okay. So, maraming salamat. Oo, at ako'y tuloy na makikinig kasi interesado ako dun sa susunod na guest mo kung ano nangyari sa kanyang love life. Oo. Pinanood ko yung pelikula niya. Di ba si Sara Balabagan si Bina Morales, di ba? Actually, kailangan niyo mag-usap on air. Makikichismis. Makikinig ako. Sige, maraming salamat, Attorney D. Salamat, Nancy. Jerry, thanks for having me. Bye. Okay. All right. Yan po si Attorney Dennis D ng Dennis D Law Firm na based po sa New York. At sa napag-usapan nga po natin kasama si Attorney D ay yung tungkol sa immigration bill na kung saan ay base nga doon sa kanyang explanation ay
mahirapan law firm na based po sa New York. At okay na. Okay na. I-scroll mo yan. Usapan nga po natin kasama si Attorney D. Ay mahirapan po ang gobyerno, o not government, but yung sa ating mga kababayan na naghihintay po nitong pagsasapinal ng immigration bill ay hindi po natin maasahan na ito po ay papasa ngayong taon na ito. So magbabalik po tayo for a short break at pagbalik natin, makakasama natin si Miss Sara Balabagan Sereno. Angie girl, vivi senza paura, straordinaria avventura. Angie girl, segui attenta la pista, troverai quella giusta. Oh, Angie, dolce Angie girl, biondo agente segreto, cervellino irrequieto. Angie, cara Angie girl, dolci occhioni blu, straordinario fiuto, all'amico astuto, furbo agente di Scotland Yard, porta l'esperienza della sua efficienza, investigando insieme a te. Angie girl, sempre in mezzo ai guai. Angie girl, dimmi come fai. Oh, Angie girl, vivi senza paura ogni folle avventura. Oh, Angie girl, inseguendo ogni pista troverai quella giusta. Oh, Angie, dolce Angie girl, biondo agente segreto, cervellino irrequieto. Angie, cara Angie girl, dolci occhioni blu, senza il suo diadema è triste la regina, certo un ladro se ne impossessò. Angie sospettava, Angie investigava e poi il ladro lei trovò. Angie girl, sempre in mezzo ai guai. Angie girl, dimmi come fai. Oh, Angie girl. Oh, Angie girl. Oh, Angie, dolce Angie girl. Oh, Angie girl. Angie girl. That was Angie Girl, and you're listening to the Nancy Esguerra podcast here on Podcast Pilipinas. Here's your host, Nancy Esguerra. Hi! Good evening po ulit. Nagbabalik po ang Nancy Esguerra podcast at napagandang po ng discussion natin kanina kasama si Attorney Dennis T. At thank you, Attorney! Nag-enjoy ako. Anyways, mga kaibigan, ang eksaktong oras na po sa LA ay alas 7:06 na po. Tagalog ng gabi. At syempre, alas 10 ng gabi dyan sa New York. Alas 10 na rin po ng umaga sa Pilipinas. At sa punto pong ito ay makakasama na po natin, syempre, ang sikat na sikat ngayon na si Sara Balabagan na ngayon po 2 weeks ago ay naging Sara Balabagan Sereno. Hi Sara, are you there? Yes, hi Nancy, Sister Nancy, and